Nagkita kami sa Dapitan City ulit after 1.5 weeks. 1 week lang siguro. 2 weeks siguro. Di naman namin hinag, pero isa't isa. Pero ano, syempre nakakatuwa rin ako. Ano mo, tuloy ulit yung road trip. Kasi ano eh, pag umalis kami ng Dapitan, tapos na yung Mindanao eh. Di ba? Di ba parang namin to, papunta, babalik na kami ng Visayas na eh. So natutuwa kami, nagkita-kita na ulit kami sa Dapitan. So, nung doon na kami sa Mindoro, pinuntahan namin yung Tamarao, conservation, layo pala. Oo, bibigyan namin kayo. Lahat kami. Kasi nung una, sabi ko kasi picturean ko sila. Pero nanghingi sila ng pera. So, pahingi daw ng 100 pesos. Wala na nga kaming pera! Hindi na kayo pera. So, ang sabi namin, naisip ni Alvin na tawag na kasi nilampasan na namin eh. Parang wala po kaming pera, wala po kaming bibigay. So, tapos binalikan namin ni Alvin. Sabi namin, dito po kayo, bibigyan na lang namin kayo ng ilaw. Tapos yun, very grateful sila na instead of money, mas valuable pa yung naibigay namin sa kanila. Parang last leg na. Target kasi namin nung kinumpute namin to sa planning is 12,000 kilometers eh. Konti na lang nandun namin ilang site. Ngayon, of course, naikwento nga namin, nag-uusap-usap kami. Mas madali palang mag-start ng road trip kaysa magtapos. Kasi pag patapos ka, depleted na yung energy mo, yung funds mo, worn out na yung sasakyan. Alright! Butas ang gulong. I-negotiate namin sa sarili namin kung magmamasbate ba tayo. Kasi na-miss out namin eh. Masbate, Cebu, tsaka Bohol. Tsaka si Gihor, parang sayang itong mga areas na itong hindi natin napuntahan. Pero wala na talaga kaming budget nun. I think, na talaga. Sagad na yung budget namin. You can't be on the road forever. You need to go home. Kasi kapag hindi mo tinapos, never talaga mo siya matatapos. So, kailangan mo mag-set talaga ng deadline. You really have to finish this kasi pag hindi plus 2 months, masisira, malalagdagan. December 2 natapos. So, nung nung parang surreal na yun na yun nagawa na namin. Wala kami ng 10 months, pero 10 months din, sulit kahit hindi kami nagtrabaho. Kung hindi ka pa maglilibot ngayon, kailan pa? Kung yung mga kasama mo, minsan, sa Pilipinas yan eh, sa last minute, may magbaback out, okay lang, huwag sumamay lang mo sa kanila, baka may ibang mas importante, pero ikaw, tuloy mo. Siguro dedicated talaga kami dito sa project na to, sa passion project na to. We're very passionate about it. Alam mo, kahit na di na kami naliligo for how many days, kinakain namin paulit-ulit. Kasi sabi nga mismo nagsabi sa amin, buti walang kumalas isa sa inyo. Kasi kung may isang kumalas, wala na eh, ayaman na yung uwian eh. Those days will never die dahil it's once in a lifetime experience eh, and not all the people have the chance to do that. Kaya nung una, alangan talaga kami, hindi namin alam kung ano matutunan namin na yung mapupulot. Tinuloy na lang namin dahil hindi namin malalaman yung sagot kung hindi namin gagawin.
sapat yung word na ganda para describe mo kung ano yung nakikita ko sa Pilipinas. Mula sa tao hanggang sa culture, hanggang sa food, lahat tayo iba-iba, pero Pilipino tayo isa lang. Sobrang nakaka-proud. Yung pagiging ano ng Pilipino, pagiging hospitable din nila na those friendships are made from nothing. Wala kaming common na denominator nung una. Complete stranger, but then, welcome pa rin oo, binuksan nila yung bahay nila for us. I'm very grateful. Sobrang grateful kami dahil first, hindi kami na bangga, hindi kami na aksidente, hindi kami na nanakawan, hindi kami nagka-diarrhea, hindi kami nagkasakit. Kahit na ano, kasi kinakain na namin, iniinom na namin kahit ano. Tubig eh. So parang sobrang grateful kami. Wala nangyaring masama. Kasi siguro yun nga, pag may mabuti kang ginagawa, No, I guess ibabalik din sa iyo yung mabuti mong ginagawa. may pinakita po sa akin si Paul last week lang, picture, tapos may hawak na lampara, yung pinapamigay namin. Naalala ko yung natutuwa ko dahil alam ko, pag nakikita ko yun, may napapasaya ako kahit paano. Welcome. Kasi meron silang liwanag sa bahay nila. Nakapagpaliwanag kami ng buhay. So, I guess it's something valuable and worth it. Definitely after this pathfinding venture, there should be part 2. Message ko kay Cupcake, relax ka lang Cupcake, gagamitin ka pa ng mga apo ko. Kung akala mo tapos ka na.